Ngayong gabi, hinarap ko ang isang sandaling mas nakakatakot pa sa kamatayan. Sa ikawalong buwan ng aking pagbubuntis, mag-isa akong tumayo sa isang bansang wala akong kahit isang kakilala. Ang tanging hawak ko ay isang pangalan sa kapirasong papel. Kapag hindi niya ako naaalala, ang batang ito ay maaaring lumaki ng walang ama. Gumuho ang mundo ko sa isiping iyon. Ang mga taong nagdaraan sa arrival area ng Naya ay pawang nagsasalita ng Tagalog. At wala akong maintindihan kahit isang salita. Sa bawat paggalaw ng sanggol sa aking sinapupunan, tinatanong ko ang aking sarili kung tama ba ang desisyong ito. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, ano ang pipiliin ninyo? Ang video na ito ay isang muling pagsasalaysay ng kuwento. Ang pag-subscribe at pag-like ay magbibigay ng swerte sa inyo. Pakiiwan sa komento kung saan kayo nanonood. Ako si Angelina Karpova, dati akong miyembro ng Belarusian Airborne Troops. At noong Setyembre 2021, sa ikawalong buwan ng aking pagbubuntis, tinapakan ko ang lupain ng Pilipinas. Isang maulang hapon iyon sa Ninoy Aquino International Airport. Mula sa pagbaba ko sa eroplano, lahat ay banyaga sa akin. Ang mga karatula na nakasulat sa Tagalog, ang mga taong mabilis na naglalakad, ang wikang Filipino na naririnig ko sa paligid. Natakot ako sa lahat ng iyon. Ngunit hindi ako maaaring umatras. Kailangan kong sumulong para sa sanggol sa aking sinapupunan. Nanginginig ang aking mga binti habang naglalakad patungo sa immigration. Bukod sa pagod mula sa mahabang biyahe habang buntis, nangingibabaw ang kaba at takot. Ako na ang susunod. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang immigration officer. "What is your purpose of visit?" Tanong niya sa Ingles. Sumagot ako, "I came to meet my family." Hindi iyon kasinungalingan. Sa katunayan, narito ako para bumuo ng pamilya. Family? You have family here in the Philippines? Yes, I came to meet my husband. Hindi rin iyon ganap na kasinungalingan. Kung mahanap ko si Miguel Reyes, maaaring maging asawa ko siya. Sinulyapan ng officer ang aking tiyan at tumango. Enjoy your stay in the Philippines. Salamat po. Ngunit iba ang katotohanan. Wala akong kahit isang kakilala sa bansang ito at ang taong kailangan kong hanapin ay hindi man lang alam na umiiral ako. Matapos kunin ang aking bagahe, sinalubong ako ng maalinsangang hangin ng gabi sa Maynila. Setyembre pa lang pero mas mainit kaysa sa inaasahan ko. Sa Belarus, malamig na at bumababa na sa 0 ang temperatura. Sumakay ako ng taxi. Ang driver ay mukhang nasa 50s. "Saan po tayo, ma'am?" Ipinakita ko ang address na nakasave sa aking telepono. Isang address sa Maynila. Tumango ang driver at umandar na. "Foreigner po kayo, ma'am?" Sumagot ako sa Ingles. "Yes, malaki na po tiyan ninyo. Kailan po kabuwanan?" Gumawa ako ng numero gamit ang aking mga daliri. 1 buwan na lang. Hindi na nagtanong pa ang driver. Pagkaraan ng halos 1 oras, pumasok ang taxi sa isang makipot na eskinita. Huminto ito sa harap ng isang boarding house. Nagbayad ako. Habang inaabot ang sukli, sinabi ng driver, "Ingat po kayo, ma'am. Alagaan ninyo ang kalusugan ninyo." Pagkaalis ng taxi, tumayo ako sa harap ng boarding house. Isang luma at 3 palapag na gusali. Umakyat ako ng hagdan. Hindi madaling akyatin ang hagdan habang bitbit ang maleta. Dahan-dahan. Isa-isang baitang. Hinihingal ako. Pagdating sa ikalawang palapag, kumatok ako sa pinto. Isang babaeng nasa 50s ang nagbukas. "Ikaw ba yung nagpa-reserve online?" Tumango ako. "Yes, Angelina." "Ah, sige. Pasok ka." Binuksan ng may-ari ang isang pinto. Room 203. Napakaliit ng kwarto. Tila wala pang 3 metro kwadrado. Isang kama, isang maliit na mesa, isang maliit na aparador. Iyon lang. Yung banyo at shower, doon sa dulo ng pasilyo, common yun. 3,000 pesos, 1 buwan, bayad na agad.
Kinuha ko ang pera mula sa aking bag. Inabot ko ang 3,000 piso sa may-ari. Pagkaalis niya, naiwan akong mag-isa. Binuksan ko ang aking maleta. Ilang pirasong damit, toiletries, at isang larawan namin ni Miguel Reyes. Kinuha ko ang litrato. Kinunan ito sa training grounds sa Kazakhstan. Magkatabi kaming nakatayo at nakangiti. Hindi ko alam noon na ang 7 araw na iyon ay babaguhin ang buong buhay ko. Inilagay ko ang larawan sa mesa at umupo ako sa kama. Sumilip ako sa bintana. Sa maliit na bintana, tanaw ang gabi ng Maynila. Libu-libong ilaw, mga kondo, gusali, mga billboard na kumikinang. Nasa kung saan dyan si Miguel Reyes. Hinaplos ko ang aking tiyan. Sumipa na naman ang sanggol. Baby, patawarin mo si Mama. Sobrang natatakot lang ako. Pero ayos lang. Hahanapin natin si Papa. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang aking bayan ay ang Brest, isang maliit na lungsod sa kanlurang dulo ng Belarus. Sikat ito bilang lugar ng isang matinding labanan noong World War II. Ako ang panganay sa 6 na magkakapatid. Ipinanganak ako noong 1993 pagkatapos bumagsak ang Soviet Union. Mayroon akong 2 nakababatang kapatid na lalaki at 3 babae. Si Pavel, Dimitri, Natasha, Olga at Katia. Laging maingay sa aming bahay. Iyak ng mga bata, tawanan, awayan. Ngunit iyon ang kaligayahan, mahirap kami, pero puno ng pagmamahal. Ang aking ama ay isang factory worker sa isang pagawaan ng traktora. At ang aking ina ay isang janitress sa ospital. Pareho silang nagtatrabaho mula madaling araw hanggang gabi, ngunit laging kapos para pakainin at bihisan ang 6 na anak. Pagkatapos ng klase, ako ang nag-aalaga sa mga kapatid ko. Noong 12 anyos ako, na aksidente ang aking ama sa pabrika. Naipit ang kanyang likod sa isang makina at nagtamo siya ng malubhang pinsala. Bagamat na operahan, hindi siya ganap na gumaling dahil sa pinsala sa kanyang spine. Hindi na siya makabuhat ng mabibigat at natanggal siya sa trabaho. Mula noon, biglang lumala ang sitwasyon ng aming pamilya. Ang aking ina na lang ang bumubuhay sa aming 6 na magkakapatid. Bukod sa paglilinis sa ospital, naghuhugas din siya ng pinggan sa isang restaurant sa gabi. 4 na oras na lang ang tulog niya araw-araw. Nasasaktan akong makita siyang ganoon. Pagkatapos ng klase, dumidiretso ako sa palengke. Nagbubuhat ako ng mga gulay, naglilinis sa tindahan ng isda, at nagde-deliver para sa isang panaderya. Noong 15 anyos ako, may nakilala akong isang matandang babae sa palengke. Nagtitinda siya ng mga bulaklak. At dahil may kapansanan, nahihirapan siyang buhatin ang mga ito. Ineng, pwede mo bang buhatin itong mga bulaklak? Opo, Lola. Tinulungan ko siya. Nagpasalamat siya at binigyan ako ng ilang ruble. Napakabait mong bata. Naisip mo na bang magsundalo? Magsundalo po? Oo, pwede na rin ang mga babae ngayon. Maganda ang suweldo. At sa barracks ka titira kaya makakaipon ka. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Sa tagsibol ng aking ika, 11 na kaarawan, bumagsak ang kalusugan ng aking ina. Overfatigue at komplikasyon sa diabetes. Naging problema ang bayarin sa ospital. Nang gabing iyon, kinausap ko ang aking mga magulang. Mama, Papa, gusto ko pong maging sundalo. Ano? Angelina, babae ka. Mahirap ang buhay sundalo. Kaya ko po, Mama. Kaya ko po. Ito na po ang pinakamagandang paraan na magagawa ko. Sa huli, pumayag sila. Noong 2010, pagkatapos kong mag-graduate ng high school, nag-apply ako sa Belarusian Airborne Troops. 17 anyos ako noon. Sa unang araw, ipinila kami ng training officer. 30 kami. At ako lang ang babae. Tumingin sa akin ang officer at nagtanong, "Anong pangalan mo?" Angelina Karpova po. Bakit ka nag-apply sa Airborne? Para po protektahan ang aking pamilya. Maganda. Naiintindihan ko ang tapang mo.
Pero dito, hindi sapat ang tapang lang. Kung gusto mong sumuko, sabihin mo lang, hindi po ako susuko. Ang training ay isang impyerno. Gigising ng alas 5 ng umaga. 20-kilometer march. Parachute training, tactical drills, marksmanship. Pagkatapos ng unang linggo, 5 sa 30 ang sumuko. Lahat sila lalaki. Nanatili ako. Sa ikalawang linggo, nagsimula ang parachute training. Sa unang araw, natigilan ako sa pinto ng eroplano. Sobrang takot ko. Sumigaw ang officer. Karpova! Talon! Ipinikit ko ang aking mga mata at inisip ko ang mga mukha ng aking mga kapatid. Hindi ako pwedeng sumuko ng ganito lang. Naghihintay sila. Tumalon ako. Paglapag ko sa lupa, sinabi ng officer, "Magaling, Karpova. May dugo kang sundalo." Lumipas ang 10 taon. Naging lieutenant na ako. Isang respetadong sundalo sa aming unit. Ngunit malaki ang naging kapalit. Nasira ang aking katawan. Masakit ang aking mga tuhod at likod at naging irregular ang aking regla. Sa edad na 28, noong unang bahagi ng 2020, nagpatingin ako sa military hospital. Sumailalim ako sa iba't ibang pagsusuri. Pagkaraan ng 1 linggo, tinawag ako ng doktor. Hindi maganda ang resulta ng tests mo. Malubha ang pagbaba ng iyong ovarian function. Napakahirap para sa iyo na magbuntis. Mataas ang posibilidad na baog ka. Nang marinig ko iyon, parang huminto ang mundo. Ang tsansa mong magbuntis ng natural ay mas mababa sa 5%. Lumabas ako ng ospital. Naglakad ng tulala. Nang gabing iyon, umiyak ako mag-isa sa aking barracks. Ako, na hindi kailanman umiyak sa buong buhay ko, ay umiyak ng gabing iyon. Mula pagkabata, mayroon akong pangarap. Ang magkaroon ng malaking pamilya. Dahil lumaki ako sa 6 na magkakapatid, pinangarap ko ang isang tahanan na puno ng tawanan ng mga bata. Ngunit ngayon, naglaho na ang pangarap na iyon. Isinuko ko na ang aking buhay bilang isang babae. Ngunit iba ang plano ng tadhana. Noong Hunyo 2020, ipinadala ako sa Kazakhstan. May gaganaping international joint military exercise. Kasama ang Russia, Kazakhstan, China at ang Pilipinas. Noong Hunyo 1, dumating ako sa Almaty Airport. Ang training grounds ay 2 oras na biyahe mula sa Almaty, sa isang bulubunduking lugar. Nagtayo ng mga tolda ang mga sundalo mula sa iba't ibang bansa. Sa unang gabi, may welcome dinner. Doon ko unang nakita ang mga sundalong Pilipino. Mga 10 sila. Isang lalaki ang nakakuha ng aking pansin. Matangkad, malapad ang balikat, at matalas ang tingin. Nakita ko sa kanyang insignia na isa siyang kapitan. Pagkatapos ng hapunan, in-announce ang mga team. Team 1, Team Leader, Captain Miguel Reyes from the Philippines, Lieutenant Angelina Karpova from Belarus. Ako ay nasa Team 1 at ang team leader ko ay ang sundalong Pilipino na iyon. Kinabukasan, ginanap ang unang team meeting. Nagsalita si Captain Miguel Reyes sa Ingles. Magandang umaga sa lahat. Ako si Captain Miguel Reyes mula sa Philippine Army Special Forces. Makakasama natin ang isa't isa sa training sa loob ng 1 linggo. Ikinagagalak kong makatrabaho kayo. Nakipagkamay siya sa bawat isa. Dumating ang pagkakataon ko. Lieutenant Angelina, it's a pleasure. The pleasure is mine. Nakipagkamay ako. Malaki ang kanyang kamay at matatag ang kanyang pagpisil. Ang unang training ay mountain trekking. 20 kilometro na lalakarin habang may full gear. Bago magsimula, nagsalita si Captain Reyes. Okay lang na dahan-dahan. Ang mahalaga ay matapos natin ito. Walang maiiwan. Nagsimula na ang trekking. Pagkaraan ng 3 oras, nagsimulang mapag-iwanan ang isang major na Ruso. Pinuntahan siya ni Captain Reyes. Are you okay, sir? I'm fine. Go on. No, sir. We go together.
Kinuha ni Captain Reyes ang backpack ng Russian Major at isinukbit ito sa sarili niyang likod, kasama ng sarili niyang backpack. It's our duty to help a comrade. Walang iwanan. Namangha ako sa nakita ko, isang bagay na hindi ko pa nakita sa militar ng Belarus. Sa ikalawang araw, may tactical discussion. Idiniin ng kinatawan ng Russia ang firepower. Idiniin naman ng China ang guerrilla tactics. Ngunit nang magsimulang magsalita si Captain Reyes, nagbago ang hangin, ang pilosopiya ng Armed Forces of the Philippines ay iisa lang, ang hindi pagsuko sa kahit isang buhay. Ang protektahan ang iyong kasama hanggang sa huli. Nang marinig ko iyon, naantig ang aking puso. Pagkatapos ng training, nilapitan ako ni Captain Reyes. Lieutenant, would you like to have dinner together? Tatanggi sana ako, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad kaya tumango ako. Pumunta kami sa isang maliit na kainan, malapit sa training grounds. Nag-order kami ng tupa at tinapay. Siya ang unang nagsalita. Lieutenant, bakit ka naging sundalo? Nag-atubili ako sandali, bago sumagot. Para protektahan ang pamilya ko. Ako ang panganay sa 6 na magkakapatid. At nahihirapan ang mga magulang ko, kaya kailangan kong kumita. Tumango siya. Pareho pala tayo. Galing ako sa probinsya, sa Benguet. Magsasaka ang mga magulang ko. 3 kaming magkakapatid, at ako ang panganay. Naisip ko na kung magiging sundalo ako, makakatulong ako sa pamilya ko. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman kong may kapareho ako. Pagkatapos kumain, lumabas kami. Ang kalangitan ng Kazakhstan ay puno ng mga bituin. Wow! Ang daming bituin! Sabi ni Captain Reyes habang nakatingala. Naalala ko tuloy ang probinsya namin. Ganyan din karami ang bituin doon. Isang liblib na lugar sa kabundukan. Tumingala rin ako. Ganoon din sa amin. Maliit na lungsod lang ang Brest. Brest? Sikat yan dahil sa World War II. Oo nga, alam mo rin, napag-aralan ko sa military history ang labanan sa Brest Fortress. Napakatindi raw noon. Nagulat ako. Isang Pilipino na alam ang kasaysayan ng aking bayan. Nag-usap kami ng matagal ng gabing iyon. Tungkol sa aming mga bayan, pamilya, at kabataan. Ano ang pangarap mo, Lieutenant? Tanong niya. Pinangarap kong magkaroon ng malaking pamilya. Dahil lumaki ako sa 6 na magkakapatid, gusto ko ng isang bahay na puno ng tawanan ng mga bata. Magandang pangarap yan. Pero imposible na ngayon. Bakit? Nag-atubili ako. Ngunit sa kung anong dahilan, gusto kong sabihin sa kanya, hindi ako maaaring magkaanak. Sinabihan ako sa ospital na baog ako noong unang bahagi ng taong ito. Nagkaroon ng katahimikan. Ngunit, nagsalita siya. Ano naman ngayon? Kung wala kang anak, ang mahalaga ay pag-ibig. Hindi ba? Kung may kasama kang mamuhay, iyon ang pamilya. Natigilan ako sa sinabi niya. Mula kinabukasan, sa loob ng 1 linggo, sabay kaming naghahapunan gabi-gabi. Sa 3 araw, binigyan niya ako ng tsokolate. Ito, tsokolating galing sa Pilipinas. Masarap yan. At ibinigay niya sa akin ang patch ng kanyang unit. Ibinigay niya ang isang maliit na patch, ang sagisag ng Philippine Special Forces. Habang hawak ko iyon, bumilis ang tibok ng puso ko. Sa 4 na araw, sabay kaming umakyat ng bundok. Sa tuktok, sinabi niya, Lieutenant, pwede ba akong maging tapat sa iyo? Ano yon? Gusto kita. Mula pa noong una kitang makita, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Nagpasya na akong mamuhay bilang sundalo. Huwag kang sumuko. Samahan mo ako. Pero magkaiba tayo ng bansa. Ano naman ngayon? May hangganan ba ang pag-ibig? Sa huling gabi, pagkatapos ng 1 linggong training, muli kaming nasa ilalim ng mga bituin. Pwede ba nating kunin ang contact info ng isa't isa? Nag-alinlangan ako, ngunit nang makita ko ang kanyang mga mata, hindi ako makatanggi. Ngunit ang pagkamay ay naging yakap.
Ang yakap ay naging halik. At nang gabing iyon, lumampas kami sa hangganan. Kinaumagahan, nagising ako sa kanyang mga bisig. Nagsisisi ka ba? Hindi. Hinding-hindi. Sana, ito na ang simula. Ang simula natin. Ngunit pagkaraan ng 3 linggo, nalaman ko na iyon nga talaga ang simula. Pagkatapos ng training, bumalik ako sa Belarus noong huling bahagi ng Hunyo 2020. Nagpadala ako ng email kay Miguel. Miguel, nakabalik na ako ng ligtas. Napakasaya ko sa linggong iyon. Pagkaraan ng 2 araw, dumating ang sagot niya. Angelina, nakabalik na rin ako ng ligtas. Araw-araw kitang naiisip. Araw-araw kaming nag-email sa isa't isa tungkol sa aming araw-araw na gawain, training, pamilya. Ngunit pagkaraan ng 3 linggo, nagsimulang magbago ang aking katawan. Nahihilo ako tuwing umaga at nasusuka ako sa amoy pa lang ng pagkain. Kahit 1 buwan na ang lumipas, hindi nawala ang mga sintomas. Sa huli, pumunta ako sa military clinic. Isang babaeng nasa 40s ang doktor. Lieutenant, may posibilidad ba na buntis ka? Natawa ako. Totoong tawa. Imposible po iyon. Sinabihan na po akong baog. Kahit na kailangan pa rin nating suriin. Ang mga sintomas mo ay tipikal na sintomas ng maagang pagbubuntis. Pero imposible po talaga. Mas mababa sa 5% ang tsansa ko. Ang mas mababa sa 5% ay hindi 0. Suriin natin. Pagkaraan ng 2 araw, muli akong tinawag ng doktor. Lieutenant, maupo ka. Ano po iyon? Tiningnan ng doktor ang mga papel. Lieutenant, buntis ka. Mga 4 na linggo na. Parang nawala ang lahat ng tunog sa paligid ko. Ano po? Buntis ka. Sigurado. Tulala akong nakaupo doon. Gusto mo bang magpa-ultrasound? Opo. Pakiusap. Dinala ako ng doktor sa isang kama. Inilagay niya ang ultrasound probe sa aking tiyan. Nakikita mo ba ito? Ito ang sanggol. Mukha lang siyang maliit na tuldok, pero buhay iyan. Tulala kong tiningnan ang screen. May nakita akong isang napakaliit na tuldok. Tumulo ang luha ko. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Isang himala ito. Mahirap ipaliwanag sa medikal na paraan. Patuloy kong tiningnan ang screen. Ang maliit na buhay na iyon. Ang himalang sinabi nilang imposible. Lieutenant, ano ang plano mo? Siyempre, itutuloy ko po. Ngunit, Lieutenant, wala kang asawa. Sundalo ka, at nasaan ang ama ng bata? Hahanapin ko po siya. Nasa Pilipinas siya. Nagkakilala kami sa training sa Kazakhstan. Nang gabing iyon, sinubukan kong mag-email kay Miguel, ngunit hindi ko alam kung ano ang isusulat. Pagkaraan ng 1 linggo, maingat akong nagpadala ng email. Miguel, may mahalagang nangyari sa akin. Kailangan kong kumonsulta sa iyo. Ngunit walang dumating na sagot. 1 linggo, 2 linggo. Nagpadala ulit ako ng email. Miguel, ayos ka lang ba? Pakiusap, mag-reply ka. Wala pa ring sagot. Lumipas ang 1 buwan. Nagsimula akong mag-alala. Naisip kong iniwan niya ako. Sa 2 buwan ng aking pagbubuntis, nag-file ako ng leave of absence. Lieutenant Karpova, anong problema? Tanong ng battalion commander. Kailangan ko pong mag-leave dahil sa medical reasons. Sige, magpahinga kang mabuti. Umuwi ako sa amin. Nagulat ang aking mga magulang at kapatid. Sa 6 na buwan ng pagbubuntis, hindi ko na maitago. Isang gabi ng Hulyo, habang sama-samang naghahapunan ang buong pamilya. Nagtanong ang aking ina, Angelina, parang tumaba ka. Tumingin siya sa aking tiyan. At biglang sumeryoso ang kanyang mukha. Angelina, hindi kaya? Yumuko ako. Opo, mama. Buntis po ako. Natahimik ang hapagkainan. Nagtanong ang aking ama. Sino ang ama? Isang Pilipino po. Nasaan siya ngayon? Nasa Pilipinas po.
Nakakausap mo ba? Hindi po. Nagkaroon ng katahimikan. Bumuntong hininga ang aking ina. Ano ang gagawin mo? Pupunta po ako sa Pilipinas. Hahanapin ko siya. Buntis ka? Opo. Kailangan ko siyang hanapin. Sa huli, pumayag sila. Sa ikawalong buwan ng aking pagbubuntis, sinimulan kong maghanda para sa pagpunta sa Pilipinas. Bumili ako ng plane ticket, ang pinakamura, via Moscow, 15 oras na biyahe. Nag-book ako ng tutuluyan, ang pinakamurang boarding house na nakita ko online. Nagpapalit ako ng pera, lahat ng ipon ko sa loob ng 10 taon. Halos 5,000. Gabi bago ako umalis, pumasok ang aking ina sa aking kwarto. Angelina, sigurado ka ba? Opo. Hinawakan niya ang aking kamay. Lagi kang malakas. Mula pagkabata, inalagaan mo ang mga kapatid mo. Nagtrabaho ka, pumasok ka sa militar. Proud na proud si mama sa iyo. Pero ngayon, sobrang nag-aalala ako. Mag-isa ka sa isang banyagang bansa. Okay lang po. Mama, malakas po ako, di ba? Oo, malakas ka. Pero kung mahirap na, umuwi ka agad, ha? Nandito lang si mama. Opo, mama. Salamat po. Niyakap ako ng aking ina. Nang matagal, kinabukasan, Setyembre 1, 2, ada-ada-adaan. Sinamahan ako ng buong pamilya sa airport. Umiyak ang bunso kong kapatid na si Katya. Ate, kailan ka babalik? Hindi ko alam. Pero tatawag ako. Inabutan ako ng pera ni Pavel. Ate, kunin mo to. Ipon ko. Pavel, wag na. Mas kailangan mo to, ate. Pinigilan ko ang luha ko at kinuha ang pera. Si Dimitri, Natasha, Olga at Katia ay nagbigay din ng pera. Salamat sa inyo. Maraming salamat. Sabi ng aking ama. Angelina, kung mahirap na, umuwi ka agad. Opo, Papa. Umangat na ang eroplano. Unti-unting lumayo ang Belarus. Hinaplos ko ang aking tiyan. Baby, tayong dalawa na lang. Huwag kang matakot. Nandito si Mama at hahanapin natin si Papa. Nagsimula ang 15 oras na biyahe. Halos hindi ako nakatulog sa eroplano. Masikip ang economy class at dahil sa aking tiyan, mahirap umupo. Naghintay ako ng 5 oras sa Moscow Airport at sumakay ulit ng eroplano. Sa wakas, dumating ako sa Naiya. Pagkatapos ng unang gabi sa boarding house, gumising ako ng 6:00 ng umaga. Naghilamos ako at pumunta sa isang convenience store. Bumili ako ng pandesal at gatas. Pagsapit ng 9:00, pumunta ako sa Camp Aguinaldo. Kailangan kong sumakay ng MRT. Komplikado ang istasyon, mabilis na naglalakad ang mga tao at kahit may mga karatula, wala akong mabasa. Naligaw ako ng matagal. Nagtanong ako sa isang guard, "Excuse me, how to go to Camp Aguinaldo?" Itinuro ng guard ang direksyon. Sumakay ako ng tren. Puno ng tao. Isang babae ang nag-alok ng kanyang upuan. "Dito ka na, miss?" "Thank you." Dumating ako sa Araneta Center Cubao Station. Ang Camp Aguinaldo ay 15 minutong lakad mula doon. Isang malaking kampo. May mga sundalong nagbabantay sa gate. Isang opisyal na marunong mag-Ingles ang lumabas. "How may I help you?" "I'm looking for a Philippine Army officer, Captain Miguel Reyes. He's with the Special Forces. Do you only know his name?" "Yes." "His unit?" "The Special Forces." "There are several Special Forces units. You need to know the specific one." "I don't know." Mukhang nalito ang opisyal. "I'm sorry, but due to data privacy, we cannot locate someone with just a name. But this is important." "What is it about?" Nag-atubili ako sandali bago sumagot. "I'm pregnant with his child." Nagbago ang ekspresyon ng opisyal. "Oh, I see. But still, it's against regulations. You have to find him yourself." Nanlumo ako. Umalis ako ng Camp Aguinaldo. Sunod, ang Department of National Defense. Ganoon din ang resulta. "We cannot disclose personal information." Sunod,
Ang isang asosasyon ng mga veterano. Isang maliit na opisina. Hinahanap ko si Miguel Reyes, isang captain sa Special Forces. Mahirap siyang hanapin sa pangalan lang. Libo-libo ang mga miyembro ng Special Forces. Noong Hunyo 2020, kasama siya sa training sa Kazakhstan. Teka lang, naghanap ang lalaki sa computer. Wala siya sa listahan. Sigurado ka ba sa pangalan? Oo, sigurado ako. Miguel Reyes. Nawalan ako ng pag-asa. Sa loob ng 1 linggo, paikot-ikot ako. Sa mga asosasyon ng mga sundalo, sa pulisya, sa aking embahada, ngunit pare-pareho ang resulta. Sorry, we can't help you. Halos hindi ako kumain sa loob ng 1 linggo. Kailangan kong magtipid. Sa umaga, pandesal. Sa tanghali, wala. Sa gabi, instant noodles. Ang sanggol sa aking sinapupunan ay patuloy na sumisipa. Naaawa ako. Baby, patawad. Walang silbi si mama. Pero maghintay ka lang. Hahanapin natin siya. Sa gabi, umiiyak ako mag-isa sa aking kwarto. Sa 7 araw, Setyembre 8, Biyernes. Naglalakad ako malapit sa Quiapo Church. Hindi ko alam kung saan pupunta. Gutom na gutom ako. Wala pa akong kinakain mula umaga. Bigla akong nahilo. Nanlabo ang aking paningin. Hindi! Hindi ako pwedeng himatayin dito. Ngunit hindi sumunod ang aking katawan. Nanghina ang aking mga binti. Bumagsak ako. Ang huli kong narinig ay sigaw ng isang tao. Miss! Miss! At nawalan ako ng malay. Pagmulat ko. Isang di pamilyar na kisame ang nakita ko. May ilaw na gawa sa papel at ang silid ay puno ng amoy ng mga halamang gamot. Gising ka na pala! May nagsalita sa tabi ko. Isang matandang babae na mukhang nasa 60s ang nakaupo doon. Maputi ang buhok, kulubot ang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Nagtanong ako sa Ingles. Where am I? Sumagot ang matanda sa Taga-Tagalog. Siyempre, hindi ko naintindihan. Maya-maya. Bumalik siya. May dala siyang isang mangkok ng mainit na lugaw. Kainin mo to. Inabot niya sa akin ang kutsara. Isang kutsara pa lang, tumulo na ang luha ko. Naalala ko ang lugaw na luto ng aking ina. Hinagod ng matanda ang aking likod. Sige lang. Iiyak mo lang. Hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Pero naramdaman ko ang kanyang init. Pagkatapos kong kumain, hinawakan ng matanda ang aking kamay. Magaspang, pero mainit. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang translation app. Isinalin ito ng app sa Filipino. Tiningnan ng matanda ang screen. Napakalayo pala ng pinanggalingan mo. Mag-isa ka lang? Opo. Ang ama ng bata ay nasa Pilipinas. Hinahanap ko po siya. Nag-alala ang kanyang mukha. Nahanap mo na ba? Hindi pa po. Bumuntong hininga ang matanda. Nang gabing iyon, dinala ako ng matanda sa isang maliit na kwarto sa 2 palapag. Dito ka muna magpahinga. Maliit pero malinis ang kwarto. Maraming salamat po. Ngumiti ang matanda at kumaway. Wala yon. May taong bumagsak. Hindi ko naman pwedeng pabayaan. Bakit ninyo po ako tinutulungan? Tumingin ang matanda sa bintana bago sumagot. Naalala ko kasi ang anak ko. Ang anak ninyo po. Oo. May isa akong anak na lalaki, pero 20 taon na siyang wala. Namatay sa militar. Naintindihan ko sa tulong ng translator. I'm sorry. Ayos lang. Matagal na yon. Naalala ko lang siya nang makita kita. Baka umibig din ang anak ko noon. Nagluha ang mga mata ng matanda. Niyakap ko siya. Niyakap din niya ako. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakatulog ako ng mahimbing. Kinaumagahan, ginising ako ng matanda. Bangon na! Kain na tayo! May nakahain ng almusal sa mesa, kanin, isda, at ilang gulay. Kailangan mong kumain ng mabuti para sa baby. Sumubo ako. Masarap. Masarap po. Itinaas ko ang aking hinlalaki.
Ngumiti ang matanda. Pagkatapos kumain, dinala ako ng matanda sa kanyang tindahan ng mga halamang gamot sa unang palapag. Isang maliit na tindahan. Sa pader, maraming maliliit na kahon at bawat isa ay may pangalan sa Tagalog. Dito siya nagtitinda. Bandang 10:00 ng umaga, dumating ang unang customer. Isang 70 anyos na lalaki. Binuksan ng matanda ang ilang kahon at kumuha ng mga halamang gamot. Tinimbang niya ito at inilagay sa isang papel na supot. Habang pinapanood ko siya, naisip ko, makatutulong kaya ako? Pagkaalis ng customer, nagtanong ako, "Pwede po ba akong tumulong?" "Tutulong ka?" "Opo, nahihiya po akong nakaupo lang." Ngumiti ang matanda. "Sige, ayusin mo muna ito." Sinimulan kong ayusin ang mga halamang gamot. Sa tanghalian, nagluto siya ng sinigang. Medyo maasim pero masarap. Nang hapon na iyon, may dumating na ilang kapitbahay. "Aling Elena?" "Sino yan?" "Isang dayo. Mag-isa siyang dumating dito." "Oo, may pinagdadaanan." "Nang gabi na?" Nagtanong ang matanda, na nalaman kong si Lola Elena. "Gusto mo ba talagang hanapin ang ama ng bata?" "Opo, gustong-gusto ko po." "Anong pangalan niya?" "Miguel Reyes po." Nag-isip sandali si Lola Elena at may isinulat sa isang papel. "Bukas, may pupuntahan tayo." Kinaumagahan, dinala ako ni Lola Elena sa police station. Isang batang pulis ang nagtanong sa akin sa Ingles. "What's his name?" "Miguel Reyes. He's in the Special Forces. He was a captain." Tumango ang pulis at nagsulat. "We will look into it, but it might take some time." Paglabas namin ng istasyon, hinawakan ni Lola Elena ang aking kamay. "Huwag kang mag-alala. Mahahanap din natin siya." Tumango ako. Isang linggo na akong nakatira sa bahay ni Lola Elena. Araw-araw, ginigising niya ako. "Bangon na, kain na tayo." Unti-unti akong natututong magtagalog. Tinuruan niya ako. "Ito, kanin. Kanin. Ito, sabaw. Magaling. Matalino ka." Nagsusulat ako sa isang notebook. Ba, bi, bi, bu, bu. Mahirap sa simula. Pero araw-araw akong nagsasanay. Binabasa ko ang mga pangalan sa mga kahon sa kanyang tindahan. Tanglad, Sambong, Lagundi. Tinuruan ako ni Lola Elena tungkol sa mga halamang gamot. Ito ang malunggay, maganda sa nagpapasuso. Ito ang luya, maganda sa lalamunan. Masipag akong nag-aral. Naging mabait sa akin ang mga kapitbahay. Isang ale ang nagbigay ng mga damit ng sanggol. "Ito, pinaglumaan ng anak ko. Para sa'yo na, Angelina." "Salamat po." Isa pang ale ang nagbigay ng gatas. "Ito, para lumaking malusog ang baby mo." Isang matandang lalaki naman ang nagbigay ng mga prutas. Naantig ako sa kabaitan ng mga Pilipino. Isang gabi, sinabi ni Lola Elena, "Angelina, ang galing mo nang magtagalog dahil po tinuruan ninyo ako. Pero, nakapaghanda ka na ba para sa panganganak mo? May napili ka na bang ospital?" Umiling ako. "Wala pa po." "Kung ganoon, bukas, sabay tayong pumunta sa ospital." Kinabukasan, dinala ako ni Lola Elena sa isang public maternity hospital. Pagdating namin doon, maraming buntis. Pumasok kami sa consultation room. Isang babaeng nasa 40s ang doktor. "First time mo dito?" "Opo." "Kailan ang due date mo?" "Sa kalagitnaan po ng Oktubre." Nag-ultrasound ang doktor. Nakita ang sanggol sa screen. Mas malaki na siya kaysa 3 buwan na ang nakalipas. Malusog siya. Normal ang laki at malakas ang tibok ng puso. "Gusto mong malaman ang gender?" "Opo, babae. Babae. Ang anak kong babae." Umiyak ako habang nakatingin sa screen. Umiyak din si Lola Elena. Ang ganda niya. Napakagandang bata. Pagkatapos ng check-up, nagpa-schedule kami para sa panganganak. Paglabas ng ospital, sinabi ni Lola Elena, "Ngayon,
kailangan na nating maghanda. Bumili ng damit, diaper, ng araw na iyon. Pumunta kami sa isang tindahan ng gamit ng sanggol. Maliliit na damit, sapatos, sombrero, lahat ay ang gaganda. Ito, okay ba? Ipinakita ni Lola Elena ang isang pink na bestida. Ang ganda po! Bumili kami ng 5 set ng damit, isang kahon ng diaper, isang maliit na kumot, bote ng gatas, at formula. Lola, sobra na po yan. Ayos lang. Regalo ko yan sa apo ko. Pag-uwi namin, inayos ni Lola Elena ang kwarto sa itaas. Dito natin ilalagay ang kuna niya. Gumawa siya ng baby room. Habang pinapanood ko siya, uminit ang aking puso. Ito pala ang pamilya. Ito pala ang pag-ibig. Pumasok na ako sa 9 na buwan. Oktubre 15, 20 at Biyernes ng madaling araw. Biglang sumakit ang aking tiyan. Bawat 10 minuto, ang sakit. At paikli ng paikli ang pagitan. Kinatok ko ang pinto ni Lola Elena. Lola! Lola! Nanginginig ang boses ko. Agad siyang bumangon. Nagli-labor ka na. Opo, masakit po. Huwag kang mag-alala. Tara na sa ospital. Mabilis niya akong inalalayan palabas. Dahil madaling araw, mahirap makakuha ng taxi. Tumayo si Lola Elena sa gilid ng daan, kumakaway at sumisigaw. Taxi! Taxi! Pagkaraan ng 5 minuto, isang taxi ang huminto. Sa ospital! Bilis! Mabilis na tumakbo ang taxi. Mahigpit na hinawakan ni Lola Elena ang aking kamay. Kaya mo yan. Pagkaraan ng 10 minuto, dumating kami sa ospital. Isang wheelchair ang sumalubong sa akin at dinala ako sa delivery room. Ang kasama po, dito lang. Hindi binitawan ni Lola Elena ang aking kamay. Pumasok ako sa delivery room. 7 centimeter na. Malapit na, sabi ng doktor. Angelina, ang galing mo. Konti na lang. Patuloy ang sakit. 1 oras, 2 oras, 3 oras. Sobrang sakit. Patuloy na hawak ni Lola Elena ang aking kamay. Kaya mo yan? Konti na lang. Lumipas ang 4 na oras, 5 oras. Sabi ng doktor, bukas na lahat. Ire na. Uminire ako. Gamit ang lahat ng lakas ko. Isa pa! Sumigaw ako. Ah! Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, tinawag ko ang aking ina. Mama! Mama! At sa tabi ko, nandoon si Lola Elena. Kaya mo yan, Angelina. Konti na lang. Sa wakas, lumabas ang bata. Lumabas na. Babae. Uwaa. Uwaa. Umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol sa delivery room. Congratulations! Isang malusog na babae. 3.2 kilos. Nilinis ng nurse ang bata at inilagay sa aking dibdib. Maliit, mapulang mukha. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang ganap na kaligayahan. Umiyak din si Lola Elena. Ang ganda! Napakaganda niya. Niyakap ko ang bata at bumulong. Hello, baby. Si mama to. Nagtanong ang nurse, anong ipapangalan ninyo sa kanya? Tumingin ako kay Lola Elena. Lola, pwede po ba kayong magbigay ng pangalan? Nag-isip sandali si Lola Elena at nagsalita. Mina, mula sa salitang himala, dahil isa siyang himala, at Mina ng ginto, dahil isa siyang kayamanan. Mina Reyes. Oktubre 15, 2021, naging ina ako. 1 linggo akong nanatili sa ospital. Araw-araw, dinadalaw ako ni Lola Elena para alagaan kaming dalawa ni Mina. Nagdadala siya ng sabaw, pinupunasan ang aking katawan, at pinapalitan ang diaper ni Mina. Pagkalabas, bumalik kami sa bahay ni Lola. Ngayon, kasama na si Mina. Lumaking malusog si Mina. Umiiyak tuwing gabi. Pero masaya ako. Sa umaga, tumutulong ako sa tindahan ni Lola. Karga-karga ko si Mina. Sabi ng mga kapitbahay. Nasaan ang ama?
Hinahanap pa po. Hindi ko pa rin mahanap si Miguel Reyes. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan. Wala pa ring balita. Nang 3 buwan na si Mina, nag-alok ako kay Lola. Lola, gusto ko pong subukang magnegosyo. Isang herbal tea. Magandang ideya. Sige, subukan mo. Gabi-gabi akong nag-aaral. Pagkatapos patulugin si Mina, pinaghalo-halo ko ang mga herbs mula sa Belarus at mga halamang gamot ng Pilipinas. Pagkaraan ng 1 buwan, nakahanap ako ng perpektong timpla. Chamomile, peppermint, tanglad, pandan, at luya. Pinangalanan ko itong Bella Pinas, pinagsamang Belarus at Pilipinas. Sa simula, ipinamigay ko ito bilang sample sa mga customer ni Lola. Subukan ninyo po ito. Pagkaraan ng 1 linggo, nagsimulang magkaroon ng feedback. Mula nang inumin ko to, ang sarap ng tulog ko. Parang nabawasan ang sakit ng puson ko. Kumalat ang balita at may mga gusto nang bumili. Sinimulan ko na ang produksyon at nagsimula rin akong magbenta online. Gumawa ako ng Instagram account at nagpost ng mga litrato ng produkto. Kasama ng litrato, isinulat ko ang aking kwento. Hello, ako si Angelina mula sa Belarus. 10 taon akong naging sundalo bago magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Naging matagumpay ito. Sa unang araw, 10 orders. Pagkaraan ng 1 linggo, 50. 1 buwan, 100. Pagkaraan ng 2 buwan, umabot sa 50,000 pesos ang benta ko. Pagkaraan ng 6 na buwan, dumami na ang orders at hindi ko na kaya mag-isa. Kumuha ako ng empleyado, 2 ale mula sa aming lugar. Umupa rin ako ng maliit na opisina. Pagkaraan ng 1 taon, umabot sa 3 milyong piso ang kabuuang benta. Ngunit habang nagtatagumpay, may isang bagay na laging bumabagabag sa akin. Mayo, 11, 2000, naimbitahan ako sa isang International Defense and Wellness Expo sa World Trade Center. Sa unang araw ng exhibit, dinala ko si Mina na nasa stroller. 7 buwan na siya. Bandang 3:00 ng hapon, isang lalaki ang tumigil sa harap ng aming booth. Isang major na nakauniporme, walang malay ko siyang tiningnan. Sa sandaling iyon, parang huminto ang puso ko. Si Miguel Reyes. 1 taon at 8 buwan ko siyang hindi nakita. Lieutenant Angelina? Sabi niya sa Ingles. Nanginginig ang kanyang boses. Ikaw nga ba yan? Anong ginagawa mo dito? Kailan ka pa dumating sa Pilipinas? Noong 2021. Setyembre 2021? So halos 8 buwan na. Sakto, umiyak si Mina. Agad ko siyang binuhat. Tumingin si Miguel kay Mina. Sino ang batang ito? Huminga ako ng malalim. Anak mo. Si Mina Reyes. Anak mo siya. Ipinanganak siya noong Oktubre 15, 2 namutla ang kanyang mukha. Pumunta kami sa isang coffee shop sa sulok ng exhibit hall. Dahan-dahan kong ikinuwento. Lahat. Ang pagbubuntis ko pagkatapos ng training, ang mga email na walang sagot, ang pagpunta ko sa Pilipinas ng mag-isa, ang pagkikita namin ni Lola Elena, ang pagsilang kay Mina, at ang pagsisimula ng Bella Pinas. Pagkatapos kong magkuwento, nagsalita siya. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Dapat sinuri ko ang email ko. Ayos lang. Mula ngayon, gusto kong gampanan ang pagiging ama. Kahit huli na. Talaga? Oo, seryoso ako. Hinawakan ni Mina ang kanyang kamay. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ang anak ko, napakaganda niya. Nang araw na iyon, nangako kaming magsisimula muli. Mula noon, madalas kaming nagkikita. Tuwing weekend, dumadalaw si Miguel para kargahin at laruin si Mina. Pagkaraan ng 1 buwan, sinabi ni Miguel, Angelina, pakasal na tayo. Please, marry me. Gusto kong maging isang formal na pamilya, pero hindi pa natin gaanong kilala ang isa't isa.
makikilala natin. Ang mahalaga, pamilya tayong tatlo. Mahal kita, Angelina. Tumulo ang luha ko. Mahal din kita. Noong Setyembre 2022, ikinasal kami. Maliit pero masaya ang aming kasal. Nandoon si Lola Elena, ang mga magulang ni Miguel at ilang kaibigan. Umiyak si Lola Elena. Ang ganda mo, Angelina. Mukha kang napakasaya. Mainit din akong tinanggap ng mga magulang ni Miguel. Napakagandang apo naman nito. Hija, ang dami mong pinagdaanan. Pagkatapos ng kasal, nag-apply ako para sa Filipino citizenship. Noong Marso 2023, formal na akong naging mamamayang Pilipino. Mula Angelina Karpova, naging Angelina Reyes ako. Congratulations! You are now a Filipino citizen. Inabot sa akin ng opisyal ang aking pasaporte. Isang pulang pasaporte ng Pilipinas. Umiyak ako habang hawak ito. Isa na akong tunay na Pilipino. Patuloy na lumago ang Bella Pinas. Sa pagtatapos ng 2023, umabot sa 100 milyong piso ang taunang benta. Noong Hunyo 2023, tumanggap ako ng parangal mula sa Department of Trade and Industry. Ang pagsisikap ni CEO Angelina Reyes ay malaking tulong sa relasyon ng dalawang bansa. Kinuha ko ang mikropono. Dumating ako sa Pilipinas noong 2021 na walang-wala. Ngunit ang kabaitan ng mga Pilipino ang nagligtas sa akin, lalo na si Lola Elena. Kung wala siya, wala ako dito ngayon. Noong tag-araw ng 2023, muli akong nabuntis. Mahal, buntis ako. Tuwang-tuwa si Miguel at binuhat ako. Talaga? Congratulations! Noong Nobyembre 2023, ipinanganak ang aming anak na lalaki, si Juan Miguel J.M. Reyes. Tinitigan ni Mina ang kanyang kapatid. Ang liit niya. Oo, ganyan ka rin kaliit noon. 4 na kami sa pamilya. Lumipat kami sa mas malaking bahay sa isang subdivision sa Quezon City. Lola, sa amin na po kayo tumira. Sa huli, pumayag si Lola Elena. Patuloy na lumago ang Bella Pinas at umabot sa 200 milyong piso ang benta. Noong taglamig ng 2024, muli akong nabuntis. Kambal naman ngayon. Kambal? Parehong malusog. 2 babae. 6 na magkakapatid. Kalahati na lang. Talaga bang gusto mo ng 6? Oo naman. Nangako ako, di ba? Noong Agosto 2025, ipinanganak ang aming kambal na sina Sofia at Isabela Reyes. Ngayon, napakaingay na sa aming bahay. Si Mina, 4 na taong gulang. Si JM, 2 taon. Tuwang-tuwa si Lola Elena habang karga ang kanyang mga apo sa tuhod. Ang sarap makita ng ganito karaming bata. Pinagpala kayo. Ngayon ay Disyembre 2025 na. Si Mina ay 4, si JM ay 2, at sina Sofia at Isabela ay 4 na buwan. Araw-araw ay abala. Mina, pasok na sa school. JM, magbihis ka na. Pero masaya ako. Ang Bella Pinas ay pumasok na sa US market ngayong taon. Tinatayang aabot sa 500 milyong piso ang benta. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pamilya. Gabi-gabi, sama-sama kaming kumakain. Kamusta araw mo, mahal? Okay naman, naaprubahan na yung kontrata sa US. Congrats, mahal, sabi ni Lola Elena. Angelina, mula nang makilala kita, sumaya ang buhay ko. Salamat. Ako po ang dapat magpasalamat, Lola. Disyembre 21, 2025, pumunta kami sa Antipolo para manood ng fireworks. 7 kami. Si Miguel, ako, si Mina, JM, Sofia, Isabela, at si Lola Elena. Tanaw na tanaw ang buong Metro Manila. Mama, ang ganda dito. Oo nga, anak. Ang ganda, no? Mama, mas gusto mo ang Belarus o ang Pilipinas? Pareho. Ang Belarus ang lugar kung saan ako ipinanganak. At ang Pilipinas ang lugar kung saan ako muling isinilang. Sabi ni Miguel. Isa ka ng tunay na Pilipino. Hindi sa dugo,
kundi sa puso. Malapit na ang hating gabi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Nagsimula ang fireworks display. 4 na taon na ang nakalipas, dumating ako sa bansang ito na mag-isa at buntis. Isang pangalan lang ang dala ko, nanginginig sa takot. Ngunit tinanggap ako ng mga Pilipino. Iniligtas ako ni Lola Elena. Minahal ako ni Miguel Reyes. At ngayon, isa akong ina ng 4 na anak, CEO ng isang kumpanyang may 500 milyong pisong benta. At higit sa lahat, isang Pilipinong nagmamahal sa Pilipinas. Ang himala ay hindi dumating nang mag-isa. Ang kabaitan, ang pakikipagkapwa-tao, ang pag-ibig ng mga Pilipino ang nagligtas sa akin. Magkakaroon pa ako ng 2 anak. Kukumpletuhin ko ang pangarap kong 6 na magkakapatid. At higit sa lahat, mamumuhay ako ng maligaya kasama ang aking pamilya sa mainit na bansang ito bilang isang tunay na Pilipino. Mama, anong iniisip mo? Tanong ni Mina. Masasayang bagay. Kayo, si Papa, si Lola, at ang Pilipinas. Mahal mo ang Pilipinas, Mama? Oo, sobra. Pinakamamahal ko sa buong mundo. Ngumiti si Mina. Mahal ko rin ang Pilipinas. Sumigaw din si JM. Ako rin! Nagtawanan kaming lahat. At habang tinatanggap ang sinag ng bagong taon, nangako ako sa aking sarili na patuloy akong mamumuhay ng maligaya sa bansang ito kasama ang mga taong ito. Ang himala ay magpapatuloy. Sa unang umaga ng bagong taon, maaga akong nagising. Pumasok ang sikat ng araw sa bintana. Enero 1, 2026, unang umaga ng bagong taon. Sa tabi ko, mahimbing na natutulog si Miguel. At sa kwarto ng mga bata, naririnig ko ang mahinang paghinga ni Mina at JM. Sina Sofia at Isabela ay payapang natutulog sa kanilang kuna. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas sa sala. Gising na si Lola Elena. Lola, ang aga ninyo. Ganyan talaga, pag matanda na, maikli na ang tulog. Angelina, manigong bagong taon. Sa inyo rin po, Lola. Umupo ako sa tabi niya. Tanaw sa bintana ang umaga ng Maynila. Matataas na gusali, malinis na kalsada, isang mapayapang umaga. Nagsalita si Lola Elena. Angelina, natatandaan mo ba yung 4 na taon na ang nakalipas? Nung una kitang nakita na bumagsak sa Quiapo. Opo, Lola. Hinding-hindi ko po makakalimutan. Nung nakita kita noon, hindi ko kayang lampasan ka lang. Para kitang anak na lalaki. Hindi, parang anak na babae. Ganoon din po ako, Lola. Kung hindi ko kayo nakilala noon, wala po ako dito ngayon. Hinawakan ni Lola Elena ang aking kamay. Tunay na pamilya na tayo ngayon. Ikaw, si Mina, si JM, sina Sofia at Isabela. Lahat kayo pamilya ko. Niyakap ko si Lola. Ang kanyang yakap ay mainit tulad ng yakap ng isang ina. Sakto, nagising si Mina. Mama! Mina, gising ka na? Tumakbo si Mina at yumakap sa akin. Mama, nanaginip ako. Anong panaginip? Pumunta raw tayong lahat sa amusement park. Ang saya-saya. Niyakap ko si Mina. Kung ganoon, gusto mo bang pumunta tayo talaga sa amusement park ngayon? Talaga po? Oo. Unang araw ng taon, kaya sama-sama tayong lahat. Tuwang-tuwa si Mina at tumakbo. Papa, gising! Pupunta tayo sa amusement park. Nagising si Miguel at lumabas sa sala. Mahal, totoo ba? Oo, buong pamilya. Sige, family outing! Nang araw na iyon, pumunta nga kami sa isang amusement park. Tawang-tawa sina Mina at JM habang nakasakay sa carousel. Sina Sofia at Isabela naman ay namamangha sa kanilang stroller. Habang pinapanood ko sila, naisip ko, isang bahay na puno ng tawanan ng mga bata, masayang hapunan, mga weekend na magkakasama. Ngunit nang maging sundalo ako, lumayo ang pangarap na iyon.
Nang masira ang aking katawan at masabihang baog ako, tuluyan ko nang isinuko ang pangarap na iyon. Pero ngayon, 4 na ang anak ko at plano ko pang magkaroon ng 2 pa. Isang himala, isang tunay na himala. Ngunit, ang himalang ito ay hindi ko nakamit mag-isa. Kung wala si Lola Elena, maaaring namatay na ako sa Quiapo. Kung hindi niya ako binuhat pa uwi, kung hindi niya ako pinakain araw-araw, kung hindi niya ako tinuring na pamilya, wala ako dito. Ganoon din si Miguel. Kung hindi niya ako tinanggap, kung hindi niya minahal si Mina bilang anak niya, kung hindi siya nagpakasal sa akin, mag-isa pa rin ako. At ang mga Pilipino, kung hindi ako binigyan ng mga damit ng kapitbahay, kung hindi ako tinulungan ng pulis, kung hindi naging mabait ang mga doktor, hindi ko kakayanin. Lahat ng ito ay nagtulong-tulong para iligtas ako. Kaya lagi kong iniisip, ang bansang ito, ang mga taong ito, ang nagligtas sa akin. Pauwi mula sa amusement park, nagtanong si Mina sa kotse, "Mama, masaya po ba tayo?" "Oo anak, sobrang saya ni Mama." "Ako rin po," sabi ni JM. "Masaya rin ako," sabi ni Miguel habang nagmamaneho. "Mahal, masaya rin ako dahil sa inyo ng mga bata." Tumingin ako sa likod. Nakangiti ang mga bata. Nakangiti rin si Lola. Napakaswerte kong tao. Nang gabing iyon, pagkatapos patulugin ang mga bata, naupo kami ni Miguel sa sala. "Mahal, bakit? Salamat. Para saan?" "Sa pagtanggap mo sa akin. Sa pagmamahal mo kay Mina. Sa pagprotekta mo sa ating pamilya." Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. "Ako ang dapat magpasalamat dahil hinanap mo ako. Dahil isinilang mo si Mina. Dahil naging asawa kita. Ang makilala ka ang pinakamalaking swerte sa buhay ko." "Ako rin." Niyakap namin ang isa't isa. At naisip ko, ang hinaharap, magkakaroon pa ako ng 2 anak. Sa 2027, ang ika-5. Sa 2029, ang ika-6. Kukumpletuhin ko ang 6 na magkakapatid, ang malaking pamilyang pinangarap ko at palalaguin ko pa ang Bella Pinas. Ngayon nasa US na, pero plano kong palawakin sa Europe at buong Asya. Gusto kong ibahagi ang init ng Belarus at Pilipinas sa buong mundo. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pamilya, ang malusog na paglaki ng mga anak ko, ang pagtanda kasama si Miguel, ang pag-aalaga kay Lola. Iyon ang pinakamahalaga. Naisip ko rin ang Pilipinas. Tinanggap ako ng bansang ito. Isang dayuhan na walang dala, isang buntis. Hindi ako tinanggihan. Sa halip, niyakap ako. Tinrato ng may kabaitan. Tinuring na pamilya. Kaya ngayon, Pilipino na ako. Dugo ko'y Belarusian. Ngunit ang puso ko'y Pilipino. Ituturo ko rin iyon sa mga anak ko, na sila ay Pilipino, na mahalin nila ang bansang ito, na protektahan nila ito. At sasabihin ko kina Mina, JM, Sofia, Isabela, at sa 2 pang darating, dumating ang mama ninyo sa bansang ito na walang-wala. Pero iniligtas ako ng mga tao dito. Si Lola, si Papa, ang mga kapitbahay, mga estranghero. Lahat sila tumulong sa akin, kaya kayo naisilang. Kaya mahalin ninyo ang bansang ito. Magpasalamat kayo sa mga tao dito at tumulong din kayo sa iba, tulad ng tulong na natanggap ko. Naisip ko rin ang aking pamilya sa Belarus. Ngayong taon, plano kong imbitahin silang lahat dito. Sina Mama, Papa, Pavel, Dimitri, Natasha, Olga, at Katya. Gusto kong ipakita sa kanila ang Pilipinas, kung gaano ako kasaya, at ipakita ang kanilang mga apo at pamangkin. Gaano kaya sila kasaya? Gaano sila kamamangha? Kinikilig ako sa isip pa lang. At balang araw, magbubukas ako ng Bella Pinas sa Belarus. Isang maliit na tindahan sa Brest at gagawin kong manager si Mama. Gusto kong maging tulay sa pagitan ng Pilipinas at Belarus. Kinaumagahan, maaga akong nagising at mag-isang naglakad-lakad
sa parke ng aming subdivision. Maaga pa, pero marami nang nag-iehersisyo. Umupo ako sa isang bangko. Mga taong nagjo-jogging, mga lola't lolong naglalakad, mga batang nagbibisikleta. Payapa ang lahat. Ito ang Pilipinas. Ito ang kapayapaan. Sa Belarus, hindi ko naramdaman ang ganitong kapayapaan. Laging may kahirapan, laging may pag-aalala para mabuhay. Pero dito, iba. Relax ang mga tao, ligtas, at masaya. At ngayon, isa na ako sa kanila. Kinuha ko ang aking telepono at tiningnan ang litrato ni Mina. Nakangiti siya. Si JM na naglalaro. Sina Sofia at Isabela na natutulog. At ang litrato namin ni Miguel. Lahat ay mahalaga. Lahat ay parang himala. Tumingala ako sa langit. Maaliwalas. Salamat po. Maraming salamat. Hindi ko alam kung kanino. Sa Diyos. Basta, nagpapasalamat ako. Sa buhay na ito. Sa pamilyang ito. Sa bansang ito. Pag-uwi ko, naghahanda na ng almusal si Miguel. Mahal, saan ka galing? Naglakad-lakad lang. Mag-isa? Oo. Gusto ko lang mag-isip. Anong iniisip mo? Masasayang bagay. Ang pamilya natin. Ang hinaharap. Mga pangarap. Ngumiti si Miguel. Ganyan din ako mag-isip. Ano kaya ang mangyayari sa atin? Paano lalaki ang mga bata? Paano tayo tatanda? Ano ang pangarap mo? Tanong ko. Ang pangarap ko? Ang tumanda? Kasama ka. Kapag malalaki na ang mga bata, may mga apo na tayo. Payapang tatanda. Iyon ang pangarap ko. Ako rin, yun din ang pangarap ko. Nagtawanan kami. Sakto, nagising si Mina. Mama, Papa, anong ginagawa ninyo? Naghahanda ng almusal. Tulungan ko po kayo. Tumakbo si Mina at inayos ang mesa. 4 na taon pa lang pero gusto nang tumulong. Tiningnan ko si Mina. Anong klaseng tao kaya siya magiging ipinanganak siya sa Pilipinas pero may dugong Belarusian? Maiintindihan niya ang kultura ng dalawang bansa. At ganoon din sina JM, Sofia, Isabela, at ang mga susunod pa. Sila ay magiging mga mamamayan ng mundo. Mamahalin ng Pilipinas habang yakap ang buong mundo. Ganoon ko sila papalakhin. Habang nag-aalmusal, tiningnan ko ang aking pamilya. Si Miguel, Mina, JM, Sofia, Isabela, si Lola, at ako. Ito ang aking pamilya. Ang pamilyang binuo ko. 4 na taon na ang nakalipas. Hindi ko ito maisip. 4 na taon na ang nakalipas. Mag-isa ako. Buntis. Sa isang banyagang bansa, isang pangalan lang ang dala. Natakot ako. Nang hinayang. Bakit ko ginawa ito? Sana nanatili na lang ako sa Belarus. Pero ngayon, iyon ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Kung hindi ako pumunta sa Pilipinas, hindi ko muling makikita si Miguel. Hindi ko makikilala si Lola Elena. Hindi ko mararamdaman ang kaligayahang ito. Kaya lagi kong iniisip. Tama ang desisyon ko noon. Ang tapang ko noon ang nagligtas sa akin. At patuloy akong mamumuhay ng ganoon. Matapang, kahit nakakatakot. Susulong, kahit mahirap. Hindi susuko. Kahit madapa, babangon. Iyon ang buhay na gusto kong ipakita sa mga anak ko. Pagkatapos kumain, naupo ako sa sofa at tumingin sa bintana, ang umaga ng Maynila. Maaliwalas na langit, matataas na gusali, payapang kalsada. Ito na ang aking tahanan. Ipinanganak ako sa Brest, Belarus, ngunit muling isinilang sa Maynila, Pilipinas, at dito ako tatanda. Magpapalaki ng mga anak, magkakaroon ng mga apo, at baka mga apo sa tuhod. At sa huling sandali, kapag lilisanin ko na ang mundong ito, sasabihin ko, naging masaya ako. Sobrang saya. Sa pagdating ko sa Pilipinas, sa pagkikilala sa mga taong ito, sa pagbuo ng pamilyang ito, isa akong pinagpalang tao.
Iyon ang magiging konklusyon ng aking buhay. Umupo si Miguel sa tabi ko. Anong iniisip mo? Ang hinaharap natin. Anong klaseng hinaharap? Isang masayang hinaharap. Lalaki ang mga bata, tatanda tayo, magkakaroon ng mga apo, ganoong hinaharap. Gusto ko yan. Ganyan din ang pangarap ko. Mangyayari yan. Oo, mangyayari. Naghawak kami ng kamay at nangako ako sa aking sarili. Gagawin ko ang lahat. Magiging mabuting ina, asawa, manugang, magiging mabuting negosyante, at higit sa lahat, magiging mabuting tao. Dahil iniligtas ako ng bansang ito. Mamumuhay ako para sa bansang ito. Dahil tinulungan ako ng mga taong ito, tutulong din ako sa iba. Isusukli ko sa mundo ang pag-ibig na natanggap ko. Iyon ang tanging paraan. Para makabawi, iyon ang dapat kong gawin. Tumayo ako at nilapitan si Lola Elena. Lola, bakit? Mahal ko po kayo. Nagulat si Lola. At ngumiti. Bigla ko lang po gustong sabihin. Mahal din kita, Angelina. Sobra. Niyakap ko si Lola. At si Mina. At si JM. Sina Sofia. At Isabela. At sa huli, si Miguel. Mahal. Mahal kita. Mahal din kita. Ito ang aking buhay. Ito ang aking pamilya. Ito ang aking kaligayahan. At lahat ng ito ay isang himala. Isang himala na nilikha ng Pilipinas. Salamat Pilipinas. Salamat Lola Elena. Salamat Miguel. Salamat mga anak ko. Salamat sa lahat ng kabutihan sa mundo. Sa pagbuo ng aking buhay. Sa pagtupad ng aking mga pangarap. Sa pagbibigay sa akin ng pamilya. Maraming salamat.